patuloy nyo pa rin supportahan yung magiging nila. And he's watching over. Yung magiging vlog nila kahit na hindi ako nakakasama. Lagi pa rin kayo nandyan. Yun lang. Hindi ko alam kung paano ba ako mag-vlog. Kung mag-solo na lang ako. Ito isang pamilya tayo dito. Tapos kasama ka namin araw-araw. So kung ano man yung may tutulong namin, tutulong kami. Si Rans po ay dadaan sa isang procedure na talagang medyo delikado. Okay, so guys, ngayon palis kami ni Rans, sa baba si Rans. At may bibiling kami sa hardware kasi nagpapatulong ako sa kanya para dun sa mga gagawin. Pero hindi niya alam na i-announce ko dito sa channel ko yung pag-alis niya, di ba? Yung pag-alis ni Rans. Si Rans po ay mawawala sa atin talaga ng walang kasiguraduhan kung ilang buwan o ano. Kasi may kailangan siyang recovery. Basta, tsaka ko na lang niya sabihin kung ano yung pinaka-reason. Pero si Rans po ay aalis na sa natin, sa Team Marcos pansamantala, di ba? So tingin mo mga ilang buwan? Matagal-tagal siguro yun. Ha? Matagal-tagal. Kasi yan yung sabi niya, di ba? Oo, kahit ako wala akong kasiguraduhan kung habutin si Rans ang ilang buwan na mawawala. Di ko nga rin alam kung paano pa ako mag-vlog. Hindi ko alam kung kaya ko ba na mag-isa na mag-vlog kasi si Commander hindi pa din naman pwede. Kaya nakakalungkot din kasi nga sanay na ako na nung wala si Commander kaming dalawa yung lagi magkasama sa lahat ng mission. Pero wala tayong magagawa. Basta mamaya na lang siguro tatanungin natin siya. Hindi niya ito alam. Mamaya kakausapin ko siya tungkol dito. Kaya ngayon samahan niyo muna kami at lalabas kami ni Rans. Na mga oras na ito ay wala si Rans alam tungkol sa kung ano yung nilalaman talaga ng video na ito. Hello everyone, at for today's video po ay pupunta tayo ngayon sa bayan ng Labo. Sabihin ko sana Candelaria, nasa Candelaria nga pala talaga tayo. Okay, pupunta kami ngayon ni Ran sa sentro ng Candelaria kasi po ngayon ay may bibilhin kaming isa sa gusto namin gawin doon sa tinitirahan namin sa ngayon. Ewan ko ba kung ano naisipan namin ni Rans. Naghahanap lang yata kami talaga ng gagawin, hindi ko alam. Sobrang boring kasi dito. Sa sobrang inip namin siguro kaya naghahanap na lang kami ng pwedeng gawin doon sa bahay kasi para hindi naman din masayang yung oras namin, di ba? Dapat ito nung pa namin gagawin kaso nga lang may mga ibang sumisingit na kailangan gawin kaya hindi namin matapos-tapos. So magagawa kami ni Rans mamaya ng backdrop sa TV. So may mga nakikita kasi kaming ideas gusto naming i-apply sa bahay, ha? Yung sa atin DIY lang. walang budget pang pagawa. Walang budget pang pagawa kasi yung karamihan talaga humahanap sila ng mga gumagawa talaga, 'di ba? Ibinabayad talaga nila. Pero since kami gusto naming kumbaga mapalawak din o ma-explore din yung sarili namin para sa mga ganyang bagay na paggagawa-gawa, pagdi-DIY. Kasi nga kasi yung tingin ko sa lalaki ay dapat kasi ang lalaki, para sa akin lang, dapat ang lalaki ay may alam sa bahay, di ba? May alam kang pandayin, hindi laging hahanap ng gagawa, hindi laging kailangan nuupan ng gagawa. Hindi lagi sa trabaho ka lang. Oo, hindi pwedeng kumbaga kung ano lang yung alam mong gawin, dapat may multitasking tayo. So lumaki kami sa hirap. So ako, lalo na ako nung bata ako talagang solo ako at nasa lola ako. Tinitrain niya ako noon na kahit paano magpanday-panday talaga. Kaya yun, ewan ko to si Rans. Si Rans sanay din naman kasi nagpapanday din yan sa kanila, di ba? Ano yung mga ginagawa mo dun? Mga kulungan ng manok. Ano pa? Yung sa bahay, nagagawa din ako yung mga yung lababo dati, banggirahan kung tawagin pag mahirap. Pag mayaman, lababo. Pag mahirap, banggirahan. Pag may pang mahirap, banggirahan. Tama naman. Tama naman talaga. Ang saig lang niya ay kawayan baga. Oo, kawayan. Kawayan na yung talus lang ang tubig. Kapag ka mayaman ang tinanong mo dyan, kusina yan. Kusina yan. Hindi, kumbaga nasa middle yan. Hindi ko alam ang tawag, may ibang tawag, kitchen. Kapag ka mayaman. Pero kaming may hirap, banggirahan. Alam ko may mga makaka-relate sa inyo kasi sa probinsya nyo yan din yung tawag sa inyo, di ba? Okay, so ngayon ay napakaganda ng panahon ng lakad namin ni Rans. Hindi naman kalayuan ng sentro ng Candelaria dito. Mga 15 minutes or 10 minutes nandoon na kami. So samahan nyo muna kami sa biyahe na to at mamaya meron akong
gustong i-announce sa inyo para na sa ganun ay malaman din ng lahat. Okay? So tara, biyahe muna. Ain't afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. Guys, nandito na tayo ngayon sa hardware at palabas na rin kami ni Rans. Galing pa kami ng Walter para withdraw kasi wala pala kaming cash. Pumunta kami dito ng ang lakas ng loob pumunta ng bilihan, wala naman palang pera. So ayun, naka-withdraw naman kami. So samahan nyo na kami dito at malaman ninyo kung ano yung bibili natin. Tara, Rans. Okay, bibili tayo guys yung PVC na, alam nyo yung pang display sa wall, yung ganito. Yan. Ito guys, pang kisame. Tapos ito yung pang display sa wall. Yan. Kikisame pa. Diba ha? Kikisame pa. Saka na lang siguro sa kisame. Ang haba niya, ilang metro kaya yan? Dapat 2 meters mahigit kasi yung kailangan natin. 2 meters mahigit. Tanong na tayo kay Kuya. Ilang metro to? Yung ganito? Oo. 90. Okay. 2.9 halos 3 meters no? Mahaba. Mahaba siya. Okay, so ang kailangan ko lang naman ay mga 2.3, 2.5 something ganun. So may sobra pa. Pwede pa tayong ibang mapaglagyan kasi sayang, di ba? Huwag tayo magsayang ng pera. So kailangan may mapaglagyan tayo ng iba niya na yung mga mapuputol namin generous, pwede nang ilagay sa iba pa. Ayun, ang ganda. Ganda guys, oh. So nakabili na tayo at ito kasing isa, ito talaga yung ito talaga yung pang wall. Yan. Tapos itong isa pang pang kisame, pero ito na rin yung gagamitin ko sa wall para nang sa ganun malapad na malaki yung ma-occupahan niya, di ba? Ito na lang, pwede naman yan, diskarte na lang yan. So sa susunod ay kapag kami kasama na sa budget o lalagyan din namin yung kisame namin ng ganito para mas maganda siyang tingnan, di ba? So yun, ito lang yung sadya natin dito. Tapos diretso na rin tayo sa bahay mamaya at yung i-announce ko nga sa inyo ay sabihin ko sa inyo sa bahay na lang siguro. Tara. Ito siya, oh. Ito yung niya. Ito yung kapal niya. Ganito. PVC din naman daw to. Yan, PVC din siya. So ngayon lang sila makakita ng pangkisame ginamit sa wall. Dahil sa katipiran. Dahil sa katipiran, di ba? So kailangan nating magtipid, di ba? Kailangan nating mag-design ng bahay ng nakukuha sa sa pagbabudget ng pera. Ito lang yung kagandahan dito guys sa Candelaria kapag may project tayo dito, kapag nakabalik na ulit tayo sa mission, mas may pabahay tayo dito. Napakadali, di ba? Dali dito kasi tinin nyo, lahat ng kahoy nandito na. Mga kahoy na ganito, yan na ginagamit sa mga kantuhan ng At saka ayun dun, may mga kahoy na din dun na nakatabas na. May mga pintuan na ready, di ba? Magaganda, mamimili ka na lang. O may metal, may ganito. Basta kompleto talaga. Hindi kagaya sa Kapalongga. Naunawaan ko naman kasi ang Kapalongga ay kasi yun, sulok na. Kumbaga talagang province sa province. Kaya kailangan na lang natin intindihin doon kapag diba, hindi ka talaga makahanap ng mga perfect na Kasi yung ganito, diba, kapag gumamit tayo nito sa pabahay guys, diba? Sa presyo niya na halos 200 pesos kada isa. Pag nilagyan natin yung wall ng pabahay, kahit simple lang, kahit kubo style, kapag may ganito, yayamanin na talaga yung itsura niyan kapag may ganyan. So sana magka-project tayo dito sa Candelaria o saan man sa Quezon kapag nakabalik na tayo sa mission. Ito mo rin yung panali. Wala yata tayong panali dyan, Rans? Nasa motor. Nasaan? Sa motor. Sa motor? Wala tayong panali guys. Ito na sa taas oh. Kaso nga lang panali yung wala tayo. Ayun, meron naman si Kuya oh. Kumukuha na si Kuya. So tatali na lang, papasok na ako. Gantay na lang tayo dito. Thank you Lord. Nakakautay-utay tayo kasi gusto ko naman kapag dumating dito yung family namin, komportable naman sila kasi wala naman akong ibang gusto sa buhay kundi maging kahit papaano komportable o stable yung pamumuhay ng pamilya ko.
wala akong ibang gusto, hindi na para sa akin. Wala na akong gusto para sa sarili ko. Kung magkaroon man siguro ako related sa pag-vlog, equipment sa vlog, pero para sa sarili ko wala na. Sa pamilya na lang po talaga. Okay, yan, kinakabit na nila. Excited na ako guys, excited na ako. Bumili ako ng mga gamit nung nakaraan kami ni Rans. Bumili kami ng grinder, ng barena, laghari, martilyo, ano pa ba yung mga binili namin. Basta bumili kami ng mga kagamitan sa pagpapanday. Kasi nga, bilang lalaki, gusto kong, alam ko yung pagpapanday sa bahay, di ba? Hindi lang laging, sabi ko kayo, hindi laging bayad lang ng kukuha. Dapat may alam din tayo. So yun yung reason. Kaya gusto kong gumawa habang nandito kami. Parang matindi yata pagkakatali nila kuya nito ah. Parang yung pagkakatali na ayaw patanggal. Ayaw niya patanggal. Sa play safe. Oo. Sigurado lang nila na na makakarating ng maayos. Kasi syempre sila yung nagtali, sila yung masisisi, di ba? Gusto nang babalik pa sila, sisisihin mo din. Di ba alam mahirapan? Gaya naman dyan, cutter lang daw kailangan yung sabi ni kuya. Hindi naman kasi si kuya nagsabi, kuya maganda kayo ng cutter pag-uwi. Dahil sa kabila. Grabe. Yun, talihugot yan. Ha? Hinugot mo. Talihugot yun yung ganun. Talihugot ba yun? Oo. Isang tubig lang yun eh. Meron. Kabunti. Eto na. Tunira ba yung sarili? Nakuha na. Pinadali na nga ni kuya yung trabaho mo. Huwag ka mawabali. Ilan sila nagbuhat nito kanina? Isa lang. Isa lang? Ibig sabihin kaya ko ito. Bisa lang. Magaan man. Yung isa mo na itagatali lang doon kanina. Ayos na. So mamaya ay magkakabit na lang. Tulog pala si baby. Buti hindi nagising. Nagsak mo. Sorry kayo. Ayos, hindi nagising. Kumain ka na? Ha? So nagutuman kami ni Rans. Akala mo naman bumiyahe ng pagkalayo-layo. Kakain muna tayo guys. Ang ulam namin ay beef with broccoli. Tapos adobong atay ng manok. Sarap, kain muna tayo. Yung alin? Adobong 3 araw na. Inulam mo pa rin? Ayos pa rin ba? Ayos pa naman. Seryoso? Baka sumakit yan mo yan. Adobo inulam ni Rans, 3 araw na yan. May suka man yata yan. May suka yan. Pero ibang ko lang, tingnan mo, baka mamaya pagsaktan ka ng tiyan yan. Hindi. Kumakain ka ng panis. Yee! Ano, ready ka na? Hindi na. Sabak na tayo. Gusto ko rin. Palang sa gera sa sabak yan. Si Rans po ang tagahugas dito. Sa tagalinis, tagahugas. Yan yung pinag-usapan namin sa Bicol. Ako sa pagluluto ng pagkain. Tapos siya naman bahala sa linis. Ayos pati yan habang naglilinis. Diba? Relax. Para di boring pag-uugas. So dito namin guys ilalagay. So ito yung magiging ito yung tatrabahuhin namin ni Rans, itong backdrop na to. Kasi yung TV namin ay maganda siyang tingnan. Nakikita ko to sa mga online ganyan. Kakanood natin sa online, so nagkakaroon tayo ng mga ideas. So ito yung lalagyan namin. So ang TV lang naman namin ni lang to, 65 inches lang to. So hindi kami masyado mahirapan sa paggagawa nito, hindi mahirapan sa pagbubuhat ganyan. Kaya tara, simulan na po natin. No
Grabe guys, nakaputol na kami ng isa. Proud na kami nito. Nakaputol na kami ng isa at ayan, nagpuputol po si Rans yung tagaputol. Tapos tingnan nyo kung paano pa dahil nga ako saglit Rans. Pa mo? Pakita natin kung gaano kasukat. Oh. Diba? Oh yan, sukat na sukat oh. Sa taas, tsaka sa baba. So pwede na kami na itong maggawa sa ibang bahay. Baka may mga magpapagawa po dyan. Tumatanggap na po kami ngayon. Kaso nga lang, iniisip ko, baka tawanan tayo ng mga architect, mga engineer o ganyan. Kasi nga, yung dapat na pang ceiling ay ginamit natin sa wall. Diba? Bahala na kayo kung tatawanan nyo kami. Pero ito lang yung naisip naming solusyon para magawa namin ma-achieve namin yung gusto namin design na hindi kami napapamahal ng sobra. Yan o, silang taga-putol. Oh, sagat na sagat yung engineer ah. Tumagilid nga eh. Ha? Tumagilid nga ng kaunti. Eh di dito mo sa kabila, ano yun? Dito ka na sa kabila. Ha? Dito ka na sa kabila. Ayan, dyan ka na. So guys, ayun, matapos yung halos oras namin ni Rans na paggagawa dito, ay tinan nyo yung outcome. Hindi naman kasi kami professional. Pero at least sinusubukan namin yung best namin para kahit pa paano matuto, di ba? Wala namang nagsimulang marunong ka na kaagad. O, lahat naman nagsisimula sa hindi mo na marunong, di ba? So ito na yung outcome, papakita ko sa inyo. So ayan na, o di ba? O, lupit ni Rans. So nalagyan na hindi ang design nito, hindi siya yung parang usual na tapatan na ganito, tapos meron din dito, hindi siya ganun. So half lang siya, tapos lalagyan pa namin dyan sa taas mamaya. So meron na yung nakalagay, tapos yung TV lalagay na dyan, yun yung magiging backdrop niya. So ayun, marami pa kaming kailangan trabahuhin ngayon, pero puputulin ko muna itong itong paggagawa natin. Ayan, haggard na tayo sobra. So ayun, dito muna tayo. Okay, so ganito kasi Rans. So hindi ko sinabi sa'yo na i-announce ko nga dito sa YouTube channel ko na aalis ka pansamantala sa team. Kasi nga sabi ko sa kanila ay si Rans po sa totoo lang ay may problema na hindi pa pwedeng ilabas sa ngayon. So personal niya yun na problema. Pero alam mo ba kung mga ilang buwan na abutin? Ang sabi sa akin nung abutin ng halos isang buwan mahigit. Isang buwan? Okay, sige, sasabihin na natin ng lang, papyaw. So, ang nagsabi ay doktor. Okay, so sabi ng doktor kay Rans ay abutin ng halos isang buwan. Okay, halos isang buwan ang abutin na mawawala si Rans, pero yun ay wala pang kasiguraduhan. Kumbaga yun ay lang, estimated lang. So sabi ko nga sa kanila, hindi ko alam kung paano pa ako mag-vlog, kung mag-solo na lang ako. Sabi ko kasi sa kanila na sanay na ako na tayong dalawa yung magkasama sa sa pag-charity. Kahit sa sa baha, sa ulan, sa init. Tapos ayun, magiging mag-isa lang ako ulit. Kasi nadanasan ko na ito na mag-isa noon. Na si Rans ay nag-aral, tapos kami lang ni Commander yung naiwan. Kung minsan si Commander wala, ako lang talagang mag-solo. So sabi ko, parang babalik na naman ako sa ganun, sa mag-isa. Pero ayun, hindi ko pa pwedeng sabihin, pero isa lang yung masabi ko kay Rans, sana maging success, sana maging success yung magiging procedure. Tapos ay sana mabilis yung recovery mo. Tapos ayun, sana dito pwede ka naman dito pwede ka naman ditong mag-recover. So wala muna tayong babanggitin kung ano man po ito, basta ito ay personal ni Rans. At sabi ko nga, since abutin kami dito ng mga 2 buwan, pwede siya dito mag-recover. So ngayong 9 uuwi tayo, di ba? Uuwi tayo ng 9. So iiwan ako doon. Iwan na po si Rans doon. At ako na lang yung babalik dito kasama sila nanay, yung magulang ko. Si Rans ay maiwan na doon. So gusto ko sana na dito niya gawin yung gusto niyang gawin sa sarili niya dito sa Candelaria. Kaso nga lang ay medyo
medyo ano ito, medyo sabihin na natin medyo anong procedure. Kailangan ng Kailangan ng consent. Unang-una, kailangan yung magulang nandun, consent ng magulang. Since wala naman din sila mama at si papa, kaya kailangan doon. Saka doon ako nakarehistro baga ng sa ano, kaya yung hospital na pag-ano ko, kailangan doon. Tapos ano kasi kami taga Camarines Norte talaga kami. Camarines Norte. So talagang kung magpo-proceed kami sa public hospital, kinakailangan namin na sa mismong lugar namin. Parang yung kinikwento ko sa inyo na nung ipinanganak ni Commander si Marcos Liet ay talagang doon kami sa public. Talagang nakadepende yun sa interview sa'yo, kung sino yung interview sa pamilya mo, kung pasok ba kayo doon sa tinatawag na green card o yellow card o ano man, kung pasok kayo doon, so talagang medyo makakalis. Pero kung ano pa man ay nandito lang naman kami. Sabi nga na pag-usapan namin ni Commander na para tayo na tayo dito, isang pamilya tayo dito. Tapos kasama ka namin araw-araw. So kung ano man yung may tutulong namin, tutulong kami. Basta ganun. Kung ano man yung may tutulong namin sa iyo, tutulong kami. Kasi hindi ka namin pwedeng pabayaan kung ano man yung magiging kung ano man yung magiging operation sa iyo ay basta nandito, kahit na nandito kami, nandiyan may contact naman, tawag lang basta tawag lang. Ayun, si Rans po ay dadaan sa isang procedure na talagang medyo delikado, pero ayun, sana ay malampasan ni Rans yung gagawing operasyon sa kanya. So, wala pa kaming babanggitin, tapos sana bilang tulong din, kung mag-vlog man si Rans sa kanyang channel doon sa journey niya na papasukin, panoorin po natin, suportahan natin. Tapos kapag in-announce ko po kung ano man po itong procedure o operation na sinasabi ko para kay Rans, ay pwede din po kayo magpaabot ng tulong kay Rans. Pwede kayong kumontak sa kanya, Rans Gomez. Pwede kayong mag-message dyan. Tapos sa akin, sa page natin, pwede rin kayong mag-message bilang kung gusto nyo magpaabot ng tulong din kay Rans or donation para tulong natin sa kanya. Pero kami, nandito lang naman kayong mag-asawa para kay Rans, kasi kami ay pamilya dito. Hindi kami pwedeng kapag may dumadaan sa isang problema na ganito ay pababayaan o ano man. So yun, basta hindi ko alam, siguro kung hindi man ako maglabas si Rans sa channel niya, kung ano man yung kinakailangan niyang harapin na operasyon. Okay? Pagka yung gusto ko sabihin ko na lang kay Marcos. Oo, sige, basta sabihin mo lang sa akin, mag-message ka lang. Yun nga lang, maninibago nga lang din talaga ako pagbalik ko dito, kasi mag-isa akong mag-vlog. Pero ayos lang yun, buwan lang naman yan. Kung sana nga yung sinabi ng doktor na isang buwan, makarecover ka kagad sa loob ng isang buwan. Pero kung i-imagine niyo, talagang medyo mahirap, major hindi minor, di ba? Major operation, kasi buwan ay, kung kay Commander nga nakayanan niya ng major din yun, pero kumbaga sa totoo lang in a week, 2 weeks, kung kahit pa paano nakaka-recover na. Pero yung sabihin na 1 month, di ba, medyo matagal yun. Kaya hindi ko pa kasi pwedeng sabihin, kasi si Rans lang yung pwede ding magsabi sa atin. Tapos para na sa ganun malaman nyo ay sa kanya mismo, so nilabas ko lang tong video na to para alam nyo lahat, para hindi kayo magtaka kung makita nyo sa video mag solo lang ako, baka hanapin nyo si Rans, may hirapan na naman ako magpaliwanag sa bawat tao. Mas mabuti na yung alam ninyo lahat. So ito po ay halos ilang araw mo itong binalik-balikan sa hospital? 2 weeks. 2 weeks halos 2 weeks. So halos simula nung pagpunta natin dito nung dumating tayo dito, mga ilang linggo lang tayo dito. Tapos araw. Tsaka ka nagpa-check up nun. So doon ko na naramdaman. Doon niya naramdaman. Tapos check up na ako. Balik-balik si Rans nun. Para yung time na buti nga, yung time na yun,
talagang nagkataon din na hindi kami nag-vlog, di ba? Hindi kami nag-vlog kasi kung nag-vlog kami, baka hindi namin mapagtuunan ng pansin yung nararamdaman ni Ran, so hindi namin Mas lumala. mas lalala, Diba? ganyan. Mabuti na lang din nagkataon talaga na nandito lang kami sa bahay. Nangyari din itong mga pangyari na nandito lang kami. So, naaasikaso ni Rans yung ano niya, yung sarili niya sa gantong check-up. Pumupunta nga lang si Rans dito sa public din, sa public hospital din. Pero gumastos ka din, di ba? Kasi tinuro na siya sa private. So, tinuro na si Rans sa private. May mga exam na kailangan Sa examination na sa private ang kailangan. Wala din sa mga dito Sa public. So, yun. Kaya napilitan si Rans na pumunta din ng private. Sabi ko nga kay Rans, gusto mo ba dito sa Lucena? Meron daw sa Lucena. Sabi ni Rans ay susubukan mo na sa Bicol. Kung Tsaka hindi rin pwede kasi kailangan ko ng konsenta magulang. Oo nga. Kailangan nandoon yung parents niya. Kaya yung pag-uwi namin ng 9 ay kakusapin ko din sila papa niya kung ano yung mga pwedeng gawin kasi na-experience ko na yun doon. Kung doon man sa hospital na yun. Kumbaga magbigay lang din ako ng mga pero may contact naman si Ransay. May contact naman siya sa hospital. Dagdag lang din ideas para na sa ganun ay hindi naman magrabe sila Rans pero yun nga dito lang naman kami din para tumulong kay Rans. At yun, kapag nalaman niyo na kung ano man po ito, kung nasa loob ninyo ay pwede kayong mag-message kay Rans, magbigay ng tulong para sa magiging operasyon ni Rans dahil hindi nga po ito biro. Okay, so yun lang. Si Rans ay emotional kasi wala sanay kasi sa totoo lang nag-vlog nga kami dito kung napapansin nyo dati si Rans nagbubuhat ng bigas nung mga vlog namin dun sa ako yung bumubuhat. So kasi nga medyo yung sa internal ni Rans ay medyo basta meron sa internal niya na hindi pwedeng magbuhat si Rans. Basta ganun. So nasa loob ng kanyang katawan. At abangan nyo na lang yung announcement ni Rans kung ano man yun. Tapos yung mga kung sasama ka pa ba sa vlog sa Bicol? Pwede naman. Pwede naman. So for the last alam ko naman yung mga dapat iwasan sa kasaan. Tama. Mga dapat at hindi dapat. Sige. Tapos for the last time pansamantala na makakasama ko si Rans sa huling vlog doon sa Bicol ay sa Pitsa 11 ganyan kasi magpapahinga muna kami sa atin ng graduation. So yun yung magiging namin. So makakasama pa makikita pa ni Rans sila Joy sila bago siya sumalang sa operasyon. At naman ang tingin ko naman diyan ay kaya ni Rans yan. At lang yan. Tawag dito, pagsubok lang yan ni God. Sabi nga ay kung hindi naman ibibigay ni God yung isang pagsubok kung alam niyang hindi mo kaya lampasan yun. Kaya tapos ang maganda niya Rans, naniniwala kasi ako na kapag may pagsubok ang kasunod niyan blessing. So sana ganyan kasi na-experience ko sa buhay. Pagkatapos ng pagsubok, ang kasunod na niyan blessing. Magkasunod yan. So sana talaga ganoon ang mangyari. Okay, so pag-pray niyo si Rans at kita kasi lang tayo sa susunod na vlog namin mamaya. Siguro ipapakita ko na lang yung outcome na magiging ginawa namin ni Rans. At may gusto ko pa ba sana sabihin sa viewers? So yun, habang wala ako patuloy nyo pa rin supportahan yung magiging nila. Yung magiging vlog nila kahit na hindi ako nakakasama lagi pa rin ganun dyan. Yun lang. So yun, simple lang yung ni Rans, simple lang yung gusto niya sabihin sa atin. At yun, basta basta ang wish ko lang naman sa inyo ay pag-pray natin si Rans, pag-pray natin tapos sana anumang oras na maglabas tayo ng announcement sana nandyan kayo. Yun lang naman. At maraming salamat ulit sa lahat. Huwag niyo kalimutan na suportahan yung channel ni Rans para sa ganun ay maging tulong din sa kanya. Sa lahat ng ganito na lang gawin ni Rans habang siya ay nasa recovery pagkatapos ng operation,
mag-vlog ka lang ng mag-vlog, ano. Tapos sana ay panoorin nyo yung magiging daily niya sa pagre-recover. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7 until na maka-recover siya. Ayun, pwede mong gawin yun, di ba? Tapos yun na lang yung bilang tulong natin din sa kanya, mga viewers, ay sa PB viewers, sa Kalingap viewers, sa mga solid namin na supporters, yun na lang may tutulong din natin kay Rans, yung panoorin natin yung mga magiging videos niya, yung magiging vlog niya. So ilan po at maraming salamat. Wala na, yun lang yung gusto mong sabihin? Okay, maraming salamat po ulit at kita-kita lang tayo mamaya. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden.